Introducing the Tapo C500 Outdoor Pan and Tilt Security Smart Wi-Fi Camera with 1080p Full HD camera resolution, colored night vision, 360 degrees visual coverage, smart motion tracking, and free person detection. Mayroon din siyang IP65 water and dust resistance, customizable sound alarm, and two-way audio built-in microphone and speaker. Pwedeng gamitan ng SD card or cloud storage at may multiple installation options. Okay, mag-quick unboxing muna tayo. Step number 1, mag-download ng TP-Link Tapo app mula sa Google Play Store. Then, search natin ng TP-Link Tapo app. Click natin yan. Then, click natin yung install. Okay, fast forward na natin. Ito at na-download ko na. I-click na natin para ma-open. Andito na tayo ngayon sa interface ng Tapo app. I-click ang I confirm and I accept. Then, click natin yung continue. Dito, kailangan mag-create ng TP-Link ID. Ngayon, kung meron ka na nito, mag-login ka na lang. Okay, next, nakalagay ng location natin which is Philippines. Need na lang natin mag-provide ng email address. So, ilagay natin yung active at email address natin para walang hassle sa pag-register. Double check lang natin kung tama, then i-click na ang next. Dito sa part na to, kailangan natin gumawa ng password at i-enter ito ng 2 beses. Pag okay na, click natin yung next. I-click ang policy and terms agreement and then click confirm. Next, may note dito na check your inbox. Ibig sabihin, i-open natin ang email mo at buksan ang message ng TP-Link app for confirmation na legit ang email address na binigay mo.
at i-click ang box na Finish Registration. So okay, naka-activate na ang TP-Link ID natin. To open your TP-Link app, ilagay ang password ng email address na nakalagay dito, then click Login. Click lang natin yung Allow. Scroll lang tayo pakaliwa. Tapos i-click ang Add Device. Dito, kailangan natin piliin kung outdoor, i-indoor yung camera natin. So, piliin lang natin. Hanapin natin yung C500 na CCTV. Okay, at i-click natin ito. Sa part nito, kailangan na i-power on ang CCTV. At hantayin mag-blink ang lights at matapos ang pag-start up ng CCTV camera. Once na nag-blink na ang lights ng kulay green and red, i-click na ang Next. Next, sabi dito, i-turn on daw ang location. So, i-click natin yung Enable. Then, click while using the app. Click lang natin yung Next kasi naka-turn on naman yung ating device. At hantayin lang natin habang connecting pa yung device. Okay, click na natin yung connect. Then, wait lang tayo ng mga ilang seconds habang connecting pa yung device. Once na connected na ang device, hanapin lang ang home Wi-Fi network natin at iselect ito. Then, kailangan natin mag-provide ng Wi-Fi password at make sure na tama ito. If okay na, i-click ang next. Then, click next ulit. And wait lang natin habang kumo-connect pa yung device. Click next. Okay, connected na ang device sa Wi-Fi natin. At dito, pumili ng lugar kung saan nilalagay ang CCTV or kung ano ang gusto mong ipangalan dito. Then, click next. Sunod naman, pumili ng icon para sa CCTV. At mas okay kung yung icon mismo ng C500 ang piliin mo. At once na nakapili ka na, i-click ang next. Dito, completed na ang pag-setup sa device. Then, click ang Sounds Good. Since may SD card tayo for storage, skip natin ang part nito. Click na natin yung Dismiss. Ngayon, i-click natin ang Got It. Okay, time to set up our SD card. Basahin po natin mabuti ang instructions dito. Pagkatapos, i-power off muna ang CCTV para mailagay natin ang SD card. Sa pag-install ng SD card, tingnan niyo pong mabuti kung paano ang posisyon sa paglagay nito. Inverted ang CCTV. So ang bronze tip ng SD card ay nakaharap sa akin. Tapos itulak natin ito pababa hanggang may marinig kayong click sound. At nakasteady na sa loob ang SD card. Then, takpan na ulit natin. Ngayon, i-plug ulit natin sa power source ang device at antayin hanggang matapos ang pag-reboot ng CCTV.
Pagkatapos nating masetup ang SD card, i-click ang Got It. Sunod naman dito ay ang firmware update. Click lang ulit natin ang Got It. Next, i-click ang TPC 500 logo at may lalabas na welcome. Click lang ulit natin ang go. Then, scroll lang tayo pakaliwa. Pagkatapos, i-click lang ang Got It. Next, click lang natin yung initialize para ma-set up yung SD card at tuloy ma-format na din siya. Skip na rin natin yung part na to kasi may SD card na tayo. Then, next ay update required daw. So, i-click natin yung update now. Inabot ng almost 2 minutes yung pag-update nito. Tapos, nag-start up pa ulit yung CCTV. So, pinas forward ko na lang ho ang video nito. Okay, after ng update, i-click natin ang back. At ito na nga, naka-open na ang device natin. Kaso inverted nga lang ang image. Huwag ka mag-alala, pwede naman nating ayusin to sa settings. I-click ang settings sa bandang taas. Tapos hanapin ang video and display. Click natin ito. Then hanapin ang invert image. At i-enable natin ito. Then, back ulit tayo. At ayan, okay na. Nakatayo na yung image natin. Hanggang dito na lang po muna ang video ito. Kung may mga katanungan po kayo regarding sa topic na ito, ay comment mo na lang sa comment section below. At kung bago ka lang sa channel ko, ako nga pala si Jimmy at ito ang Buhay Senior TV channel. I hope na nagustuhan mo ang video ito. At bigyan naman ito ng like at mag-subscribe ka na rin sa channel ko. Abangan nyo po ang mga susunod ko pang mga videos tungkol dito sa TP-Link tapos CCTV cameras. Bye for now. Bye-bye!